Nakangiti pa si Vice President Leni Robredo Kalmado at nakangiti pa si Vice President Leni Robredo nang humarap sa media ilang oras matapos formal na tanggapin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang resignation bilang miyembro ng gabinete. Pero nagbitiw na Housing Secretary, unti-unting naging palaban ang tono. This is not the time for fear. It is a time for conviction. It is a time for courage. Ayon kay Robredo, nagdesisyon siyang magbitiw dahil imposible na niyang magampanan ang kanyang trabaho sa Housing and Urban Development Coordinating Council matapos abisuhan na huwag nang dumalo sa mga cabinet meeting. Again, I'm confused. If you say heavy heart, parang malungkot siya na nagre-resign ako. Pero di ba yung hindi sa akin pagpa-attend ng cabinet meeting, parang yung writing on the wall nga, ayaw na nila ako nandun. Naniniwala rin ang Vice Presidente na hindi siya nagkulang sa kanyang trabaho sa HODC. Kaya hindi ito ang nakikita niyang dahilan kung bakit tinabla siya ng Pangulo. Ilang beses na daw niyang sinubukang pakisamahan ng Pangulo kahit nagkakasalungat sila sa maraming issue. Pero ang pinaka-nag-udyo kay Robredo na kumala sa administrasyon ang umano'y plano na patalsikin siya bilang Vice Presidente. Yung pinaka-nagbigay sa akin ng ideya na bahagi talaga to ng plot. We received the text message Saturday. No one knew about it except a few people in my staff. May mga tweets na from the Bongbong Marcos group na nag-goodbye na sa akin. So yung sa akin, anong gusto sabihin nun? It only confirms what we have been warned about for so long. Itinanggi naman ni House Speaker Pantaleon Alvarez na may balak ang administrasyon na paalisin sa pwesto si Robredo. Bakit naman sa laki ng problema ng bansa natin, pag-aabalahan pa yan ng presidente? Yung listahan nung involved sa drugs, ganyan kakapal, binigyan ako ng kopya ng Malacanang. Yung pa lang, ang hirap ng ayusin. Tapos, gagawa ka pa ng plot dyan kung ano-ano. Pero may ouster plot man o wala, naninindigan si Robredo na hindi niya isusuko ang kanyang poder bilang halal na opisyal. Hindi nating hahayaang nakawin ang pagka-Vice Presidente sapagkat iyon ay taliwas sa boses ng nakararami. We have fought this battle before and won. We will never let anyone revise our history and twist it to turn evil into good. Sa panayam naman sa reaksyon kagabi, sinabi ng Vice Presidente na patuloy pa rin niyang susuportahan ng Pangulo. Pero doon sa mga pulisiyang naniniwala tayong kakabuti ng ating bansa, magiging very supportive tayo. Doon naman sa mga pulisiyang palagay natin hindi nakakabuti sa atin, we will be very vocal about our opposition. Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo bilang pinuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HODC. Opisyal lang hindi kasama sa pulong ng gabinete ang Vice Presidente matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ipinaliwanag ni Cabinet Secretary Leoncio Evasco na bahagi ng pagtanggap ng mga miyembro na maging bahagi ng gabinete ay ang pakikiisa sa ipatutupad na polisiya ng Duterte administration. Sinabi pa anya ng Pangulo, may mandato siyang ipatupad ang mga hakbang para sa pambansang interes, kaya malaya namang magbitiw sa pwesto ang sinumang miyembro nito na hindi sang-ayon sa kanyang polisiya para sa pagpapalakas ng gobyerno. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Cabinet Secretary Jun Evasco bilang bagong HODC Chair kapalit ni Vice President Robredo. Hi mga Harlicans! Hello po! Kumusta uli kayo? I think, ewan ko sa mga expert, sinasabotage tayo ng Kultong Dilaw. Nawawala po yung video. Nung last time, nung nag-video ako tungkol dito kay yung sa journalist na Miller, nawala rin pero ibinalik. But this time, I don't know kung anong nangyayari. Baka may for sure mga dilawan nagre-report. I don't know. So, nawala po yung video. Uulitin po natin. Take 2 po tayo. Pasensya na, pero masaya naman tayo. Kasi po dun sa mga hindi nakanood, tignan natin. I don't know, but anyway, sige. Proceed tayo. Ulit po sa mga hindi nakapanood, ulitin ko na yung tungkol po kay Robredo,
ay hindi po siya nag-resign. Okay? Nagpalabas lang po siya ng letter. Hindi siya nag-resign, kaya po siya nag-resign. Again, babasahin ko po yung message ni pangalan nito, ni Cabinet Secretary. So, Maharlikan, habang hinahanap ko yung message, comment lang kayo dyan. Talaga ang mga dilaw gumagawa ng paraan. So, sa mga hindi nakapanood, ito po ang sinabi ng Corimao na na Peking Vice President. So, ayun, nakita ko na. Ang sabi niya ulit, dahil binura tayo, sinasabotage tayo. Ang sabi uli ni Secretary June, sabi niya, "Good afternoon, Madam Vice President." Sabi ko nga, dapat hindi Vice President, Peking Vice President. Mayor Duterte or Mayor Rodi Duterte through Bongo asked me to relay to you this instruction for you to desist from attending all cabinet meetings starting this Monday, December 5, 2 p.m. So, ngayong araw po yan sa Pilipinas. So again, ang ibig sabihin po ng desist, cease, or itigil, o wag ka nang umattend, tama na. Yun ang ibig sabihin, pinipigilan ka ng presidente na wag ka nang umattend sa meeting. So ang ginawa po ni Pabebe Queen, ni Lugaw Queen Robredo, so nag-release siya ng resignation letter para ipakita na parang ang lumalabas, siya ang kusang nag-resign. Ek niya. Pero ang totoo po, siya ay sinipa, niligwak, tinadyakan, at sinupalpal. Dahil wala nga naman po siyang ginagawa. Wala siyang ginagawa bilang Peking Vice President. Okay, ang ginawa niya, palamyerda, paninira sa Pangulong Duterte sa mga magandang proyekto, pagrarally, pakikiisa sa mga rallyistang bayaran na actually ang pinaglalaban nila hindi yung dahil sa kay President Marcos, yung burial na yon. Ang pinaglalaban nila para i-oust si Mayor Duterte at para hindi mabawi ang vice presidency sa kanya. So yun po yung totoo. So again, ang topic natin is about kung siya ba ay sinipa o kusang nag-resign. Hindi po siya kusang nag-resign. Sinipa po siya palabas. Dahil nakita ng ating Pangulong Duterte na tatanga-tanga, abogagang lugaw, di ba? Abogadang tanga, bobita. So, labas-labas sila ng kultong dilaw ng resignation letter para ipakita sa mga tao na akala na niloloko nila, na kasing tanga at kasing bobo nila, na kunyari ay nag-resign siya. Pero ang totoo, Maharlikan, sa mga naguguluhan, hindi siya nag-resign, siya po ay tinadyakan palabas. So, again, talagang dapat tuloy-tuloy ang laban natin dahil tulad yan, sinasabotage ang page natin, di ba? So, ganun pa man, I don't know, papalta ko yung password after this video. So, yun yung mga ginagawa ni Robredo. Sabi nga niyo doon niya sa kanyang resignation na hindi niya daw niya papayagan na manakaw. Okay? Sabi niya, "I will not allow that the vice presidency to be stolen." Sabi niya. So, again, hindi daw niya papayagan na nanakawin yung vice presidency. Maharlikans, mga kababayan, si Lugaw Queen, ikaw fraud queen, ang tunay na nagnakaw ng vice presidency at ikaw ang nagnakaw ng boto ng bayan. So yun lang po, yun lang ang pinakaano natin. So magdiwang tayo, sabi ko nga kanina, yung mga nag-comment, sabi yan, nabasa ko, nagpapansit, nagkape-kape, nagdiwang sila, nagpalitsyon manok o nagpa-barbecue isaw, yung favorite ko yung isaw. So yung isaw ng manok. So ayun, tuloy ang laban kasi nga yung mga dilaw lulupasay na naman to dahil alam nyo po ano na sila sukol na sila. So gumagawa sila ng eksena, binabaliktad na nila, di ba? Imagine mo si De Lima na sinabi niya po may ikolali ako. Sinabi niya na si Presidente Duterte daw ang drug lord. Baka siya ang drug lord. Sabi nga, kita nyo naman yan kung gaano ka-abnormal ito mga dilaw. Akala po nila maluloko tayo. No? Akala po nila maluloko tayo mga sambayan ng Pilipino. Nagising na ang diwa, nagising na ang mata. Kaya again, sama-samahin natin boses para po mas magising pa yung ibang mga nababayaran at nagtutulog-tulugan. Definitely mga nababayaran dyan sa rally. Kawawa po yan Ginagamit sila, nakita nyo naman, mga kabataan na mga walang alam. Meron doon isang bata na in-interview na sinabi niya, tinanong siya about sa rally, pero sabi niya pro-Duterte siya, pero ang hawak niya anti-Duterte. Yung placard doon, na hawak niya anti-Duterte, oust Duterte, something. Pero nung tinanong siya ng volunteer o nagbablog din, kung bakit siya nandoon, ang sabi niya maka-Duterte daw siya. So dito na lang po, maliwanag na itong mga nasa kalye, actually biktima po sila ng mga kultong dilaw, nakakaawa po sila dahil sa maliit na pera, tinatanggap nila na bayad ng mga dilawan, ginagawa nila pagpatawid ng gutom. Kaya po tulungan natin ang Presidente Duterte dahil maganda yung proyekto niya para sa ating bayan.
It's been like 5 months pa lang naman eh. So, 'di ba? 6 na taon pa ang kailangan yung tulong para sa ating mga mamamayan. Again, sama-samahin natin yung boses natin para marinig ng ating presidente at ng buong mundo at ng buong Pilipinas. So again, si Lugaw Queen, si Fraud Queen ay hindi po nag-resign dahil ang resignation letter ay ek-ek lang niya yun. Kumbaga sa mga nagtatrabaho dyan, formality lang yun para hindi naman halatang sinipa siya at sinampal-sampal para lumaya siya dun sa kanyang posisyon sa HODC, which is hindi naman siya nakakatulong. Puro pag-iintriga lang, puro pang picture-pictorial lang kulubot niyang pagbumuka. Okay, yun lang po, Maharlikans. Mabuhay kayong lahat at ingat. Ingat po kayo. Mabuhay. Yeah, sabi ni Ella, never ever Aquino. O, sige, magbati ako ng 5 ng konti lang para hindi naman masayang. Joan Valmonte. Umiyak na ngayon, naglulupasay ng mga Kurimaw. Si Chai Tazu, di ba, bongga. He meets us. Okay. So, yun lang po, Maharlikans, ha. Mabuhay kayo at mag-ingat.